Good morning po mga kapatid. Hindi po tayo magsasawang magpaalala palagi habang pinag-uusapan natin ang ating pong temang ito, that life is short. Don't waste it. Hindi matagal ang stay natin sa mundong ibabaw. Sasandali lang tayo. Gusto niyo ng pruweba? Nasasandali lang tayo rito. Gusto niyo yung pruweba? Tingnan mo katabi mo. Mukha bang magtatagal pa yan? Ano? Mukhang hindi na, di ba? Oh, kaya dapat sinusulit na ang maiksing buhay na pahiram sa atin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sulitin mo na yan. Dapat sinusulit ang bawat oras, bawat sandali na pahiram ng Diyos. Ephesians 5:11, don't waste your time on useless work. Sayang naman ang buhay, ang iksi-iksi na nga, tapos yung mga walang kwenta pa, ang pinag-uukulan natin ng panahon. Kaya sabi ni Apostle Paul, don't waste your time on useless work. Dapat ang pinagbubuhusan natin ng panahon, yung mga useful work, yung mga mahalagang bagay. Kaya we must pursue yung more important things in the short life. So muli pag-usapan natin, important things to do in the short life. This is part 3. Last week, pinag-usapan natin, pursue happiness. Diba, sayang ang buhay, ang iksi-iksi na nga, puro lungkot pa ang ating aatupagin. Kaya kung tayo po ay malungkot, maghanap tayo ng ikasasaya. At kung masaya na tayo ay dagdagan pa natin ang ikasasaya natin sa buhay. Last week, pinag-usapan naman natin, pursue material needs or basic necessities like food, clothing, shelter, money, more money. Kasi mahalaga yan. Masarap mabuhay sa mundo, sa maiksing buhay natin sa mundo, kung mayroon ka ng mga basic necessities natin. Ang iksi na nga ng buhay, puro paghihirap ang dadanasin natin. Sayang naman ang ilalagi natin sa mundong ibabaw kung puro dusa ang aabutin natin. And today, pag-uusapan natin, do not do something you will regret later. Dahil sayang ang buhay kung mapupuno tayo ng mga panghihinayang. Kaya hanggat kaya, hanggat pwede, huwag na huwag tayong gagawa ng anumang bagay na pagsisisihan natin balang araw. Sabi ni Haring Solomon in Proverbs 5:7, you don't want to end your life full of regrets. Hindi mo raw gugustuhin na magwakas ang buhay mo sa mundong ibabaw na puno ng panghihinayang, punong-puno ng pagsisisi, full of regrets. At totoo naman talaga yon. Wala namang tao na ginusto niya at gugustuhin niya na mapuno ng regrets ang kanyang buhay. Pero dahil sa mga mali, kapalpakan natin sa buhay natin, nakakaranas talaga tayo ng mga regrets sa buhay. Kaya lagi nating sinasabi, dapat pinag-iisipan ng isang bagay bago gawin, bago sabihin. Dahil bawat mali na ginawa natin, bawat maling sinabi natin, at bawat maling desisyon natin, tiyak pagsisisihan natin balang araw. Maraming mga tao ang nabubuhay na punong-puno ng panghihinayang o regrets. Kaya nga maraming mga kanta, napansin nyo, ang daming mga song na mga sikat na full of regrets. Sabi ng isang kumakanta, kung malaya lang ako, di ba? Grabe yung regrets niya sa buhay. Di ba? Kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko. Di ba? Mahal kita. Di ba? Sabi niya. Kaso, hindi na nga siya malaya. Kaya sising-sisi na lang siya. Di ba? Kasi nag-asawa siyang maaga, nakakilala siyang muli ng isang babae, isang lalaki. Kaya sabi niya, sayang, di na ako malaya. Sabi ng isang kanta pa, kung natapos ko ang aking pag-aaral, di ba? Nakita nyo, simula pa lang nung kanta, ng lyrics niya, nagsisisi na siya. Nangihinayang na siya sa kanyang buhay.
Kasi nasayang niya ang kanyang oras, ang kanyang panahon sa pagbubulakbol, pagkakating classes, pagbabarkada o kung ano pa mang mga bagay. Kaya wala siyang narating sa buhay, walang naging magandang hanap buhay siya. Kaya sabi niya, kung natapos ko lang ang pag-aaral ko, desi sana mayroon na akong dangal na ihaharap sa iyo at ipagyayabang. Diba? Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Kaya sa lahat ng estudyante, sa lahat ng mga mag-aaral natin, lalo na sa mga papasok ng kolehiyo, mag-aral kayong mabuti. Makinig kayo sa inyong mga magulang. Lahat naman ng sinasabi ng magulang nyo, para sa inyo rin. Actually, sa mga kabataan, lalo na sa mga tumanda na ngayon, naiintindihan lang natin ang sinasabi ng mga magulang natin pag tayo ay matanda na rin. Kaya sa mga kabataan, maintindihan lang ninyo ang pagbubunganga ng nanay nyo. Diba, kapag nagsisisi na kayo dahil sa mga kapalpakan ninyo sa inyong buhay, maraming tao, even Christians, ang nabubuhay sa regrets. At ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Diyos, nabubuhay tayong masaya, maligaya, malayo sa anumang mga panghihinayang ng buhay. Kaya nga ang paalala natin today na ating pinag-uusapan, do not do something you will regret later. Kasi sayang ang buhay kung puno ito ng regrets. What is regret? Una, regret is to feel sad, to feel disappointed over something that was happened or been done, especially a lost or missed opportunity. Ang regret daw ay isang uri ng pagkalungkot, pagkadismaya sa mga bagay na nangyari sa kanyang buhay na madalas siya rin naman ang may gawa. Ito raw ay madalas nararamdaman lalo na kapag merong mga nawalang oportunidad, nawalang tao, nawalang bagay sa kanyang buhay. Halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho. Pagkatapos dahil tanghali ka na kung bumangon o gumising, nakakalimang tawag na siya, 9:00 na ng umaga, nakahilata ka pa, hindi mo tuloy nasagot yung tawag, na-miss mo yung opportunity. Na sana yung trabaho ay para sa iyo, pero nawala pa, nasayang pa dahil tanghali na, nakahilata ka pa. So anong ending? Meron kang regrets, nangihinayang ka, kung bumangon lang ako maaga, kung nagising lang ako ng maaga, nakarang ka sa promotion, may nagawa kang kapalpakan, hindi tuloy na tuloy yung promotion na para sa iyo. Sayang. Pinag-aaral ka pero inuna mo ang pagbubulakbol, pakikipag-boyfriend o pakikipag-girlfriend, so hindi ka nakatapos. So ang ending, wala kang magandang hanap buhay ngayon. Kaya buong buhay mo, wala kang ginawa kundi sisihin ang iyong sarili. Gumanda na ang buhay, umasenso na, pero dahil sa kamangmangan nagbalik muli sa hirap. Kaya you feel sad and you feel bad. Another, regret is a negative emotion that involves blaming ourselves for a bad outcome of our decision and wish to undo a previous choice that we made. Ang regret ay isang negatibong damdamin na nararamdaman daw ng isang tao kapag meron siyang mga maling desisyon sa kanyang buhay at yung mga mali niyang ginawa, maling desisyon niya, mga kapalpakan niya sa buhay, parang lagi siyang sinisisi sa kanyang buhay na naging resulta ng kanyang mga desisyon ay kapangitan sa kanyang buhay. Kaya nga ang kanta niya, di ba? Kung maibabalik ko lang, di ba? Sising-sisirin yun. Ano po? So, kaso hindi na pwede. Sa pelikula lang may time machine. Sa atin walang time machine. Hindi natin pwedeng ibalik, hindi natin pwedeng i-undo yung mali natin ginawa para itama pa. Di ba? So, hindi na yon. Kaya ang ending, we blame ourselves dun sa mga nangyari sa buhay natin dahil sa ating mga kapalpakan. Yung mga natanggal sa trabaho kasi laging late, laging under time, tatamad-tamad, cellphone ng cellphone during office hour, may trabaho na natanggal pa. So, anong gagawin niya? Alam nga namang i-blame niya yung ibang tao. So, nagsisisi siya tuloy, ba't niya nagawa yun? Kaya ang ending, bine-blame niya ang kanyang sarili.
Nag-invest ka sa isang investment scam, naloko ka, walang itinira sa sarili mo, nabaong ka sa utang. Hayon, sinisisi mo ang iyong buhay. Wala tuloy ginawa kundi sisihin ang kanyang sarili because of those bad outcomes dahil sa kanyang mga maling desisyon sa buhay. Regret is a critical way of thinking or feeling in which you blame yourself for things that happen. Ang regret ay hindi lang daw basta pag-iisip, kundi ito isang malalim na pag-iisip at paninisi sa sarili dahil sa nangyari sa kanyang buhay na siya ang may kagagawan. Dito pumapasok yung lalong nai-stress, nadidepress, nawawalan ng ganang kumain, nawawalan ng sigla ang buhay, hindi mapagkatulog, malalim lagi ang iniisip, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw, lumilipad ang isip, kakausapin mo ang sagot lang sa iyo, ha? Yung iba hindi na kinaya at nagpatiwakal na like Judas. Mateo 27:3-5. Nung malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. Nakita niyo? Nagregret. O, diba? So, pinagsisihan niya yung kanyang ginawa at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ng 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. Nung magpagtanto ni Judas ang kanyang ginawa, ang kanyang pagkakamali, sinisi niya ang kanyang sarili. Bakit nangyari yung kay Jesus? Ibinabalik niya ang bayad pero hindi na tinanggap. So ang ending, dahil lagi siyang nagsisisi sa kanyang ginawa, inuusig siya ng kanyang budhi, sinisisi niya ang kanyang sarili. So anong ending? Nagbigti siya. Nagpakamatay. Dahil mahirap kalaban ng isip, mahirap kalaban ng budhi. There are two kinds of regret. May dalawang klase ng regret na nararamdaman ng tao. Una, yung kung tawagin natin unproductive regret is where you completely blame yourself that create chronic stress which leads to health problems and even suicidal thoughts. Yung sobra mong sinisisi ang sarili mo dahil sa mga bad outcomes na nangyari sa buhay mo, kaya ang ending, nai-stress ka, nadidepress ka, kaya lalo kang nahihirapan sa iyong sarili, sa iyong katawan, nagkakaroon ka ng iba't ibang mga karamdaman, at yung iba pa nga ay merong mga kung tawagin suicidal thoughts. Dahil mahirap labanan ang pag-uusig ng budhi. Yung mga kapalpakan natin, yung mga maling desisyon natin, yung mga maling ginawa natin, para yung mga multo sa isip natin na hindi tayo tinatantanan. Kaya mahalagang mapaglabanan yung mga regrets na dumarating sa buhay natin. Productive regret. Ito naman yung can help you learn to change your behavior for the future. Dahil nalaman mo na ang pagkakamali mo, hindi mo na ito ulitin. Alam mo na ang resulta na idudulot nito, alangan namang ulitin mo pa. So ito yung magandang resulta ng regrets. What are the causes of regrets? Napakaraming dahilan kung bakit ang tao ay napapasok sa iba't ibang mga panghihinayang, pagsisisi sa kanyang sarili. Unang-una, siyempre, we regret what we say, and also we regret what we do not say. Alam niyo kung anong mga pinanghihinayangan natin? Una, yung mga bagay na sinabi natin. Diba? Na masasakit, hindi magaganda. Sabi nga nila, the damage has been done. Hindi mo na kayang bawiin yun. Basta sinabi mo, nasaktan na sila, hindi mo na kayang bawiin yun. Madalas, ang dami-dami nating sinasabi na pinagsisisihan natin, ba't ko pa nasabi yun? Diba? Nagkahiwalay tuloy kayong mag-asawa dahil sa mga masasakit na salita, ba't ko pa sinabi yun? Nagkagalit kayong magkaibigan dahil sa iyong mga salita, sasabihin mo, ba't ko pa sinabi yun? Sana hindi ko na lang sinabi. Diba? Kaya lagi natin pinapaala, think before you speak.
Pag-isipan mo mabuti bago mo sabihin. Sabi nga ni Santiago sa James 1:19, let every person be quick to hear, but slow to speak, slow to anger. Kailangan dahan-dahan lang tayong magsalita. Huwag tayong pabigla-bigla, meaning pinag-iisipan yan. And of course, sabi nga natin, we regret what we say and we regret what we do not say. Madalas ito sa mga mahal sa buhay natin. Kaya kapag patay na sila, sising-sisi tayo. Maraming mga tao, pag namatay, tsaka sasabihan na I love you yung namatay. Tsaka sasabihin, mahal na mahal kita. Sorry po, hindi ko nasabi sa iyo kung gaano kita kamahal. Diba? Sising-sisi ka ngayon doon sa mga bagay na hindi mo nasabi na dapat sinabi mo. Diba? So, nagsisisi tayo sa mga salitang sinabi natin dahil mali, dahil masama, pero nagsisisi rin tayo doon sa mga salitang dapat sinabi natin pero hindi natin sinabi. Another, we regret what we do, but also we regret what we do not do. Marami tayong panghihinayang pagsisisi doon sa mga mali nating ginawa. Ba't ko pa nagawa yun? Pero siyempre, nagsisisi rin tayo doon sa mga bagay na hindi natin nagawa. Diba? Doon sa mga tao sa paligid natin. Lalo na kapag nawala na sila sa buhay natin. Halimbawa, una siyempre, losing a loved one. Ang daming regrets ng tao, alam nyo, lalo na kapag iniwan sila ng kanilang mahal sa buhay. Iniwan sila dahil sumama sa iba, o iniwan sila dahil iniwan lang sila, o iniwan sila dahil sumakabilang buhay sila. We lose loved ones in many ways, at masakit yun. Di ba, mayroong mga tao na dahil sa kagaspangan ng kanilang bibig, iniwan sila ng asawa nila. Sasabihin, sana hindi na ako naging mabunganga. Sana buo pa ang pamilya namin. Namatay ang mahal sa buhay, marami kang atraso, marami kang pagkukulang. Diba? So ang ending, talaga magsisisi ka dahil hindi mo na ipadama yung pagmamahal sa kanila. Diba? So ang daming regrets ng taong ganyan. At ang lakas umiyak. Sabi nga nila, diba, pag meron daw namamatay, kung sino yung malakas umiyak, dalawa lang yun. Mahal na mahal niya yung namatay, or number 2, marami siyang pagkukulang doon. Marami siyang regrets. Kaya alam niyo, lagi nating paalala, pag namamatayan tayo, iniiwanan tayo ng mga mahal sa buhay natin dahil sumasakabilang buhay sila, umiyak lang tayo. Diba? Dahil mamimiss natin sila, dahil mahal natin sila. Huwag kayong iiyak dahil marami kayong pagkukulang at pagsisisi dahil hindi nyo nasabi sa kanilang dapat nyo sabihin at hindi nyo nagawa sa kanila ang dapat nyong gawin. Sabi nga ng isang kasabihan, diba, ahanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. At maraming mga Filipino dyan magaling. Kung kailan hindi na makakain ng kabayo, tsaka dala ng damo. Di ba ganyan ng mga anak natin ko minsan, nung makakain pa, di ka malang mauwian. Nung kaya mo pang ngumuya, hindi ka man lang ma-take out. Hindi ka man lang maibili, hindi ka man lang mapakain. Nung hindi ka na makakain, tsaka ang dami-daming dinadalang pagkain masasarap. Tapos pipilitin ka pang kumain, hindi mo na nga kayang kumain. Kasi nga, magaling tayo doon sa pagpatay na ang kabayo o hindi na makakain ng kabayo. Diba? Ganun tayo kuminsan magmahal sa ating pong mga mahal sa buhay. Losing good opportunities due to negligence, laziness, and careless mistake. Marami sa atin ang nasa mataas na kalalagayan, diba? Pero sinayang natin yung mga opportunity na ibinigay sa atin, kaya hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo. Marami sa atin ang magagaling na dapat ma-promote, pero hindi na po promote dahil mga kapalpakan ang ginagawa sa kanilang trabaho, kaya laging late. Diba? Kahit magaling ka, kung lagi kang late, di ka mapopromote. Marami sa atin ang may trabaho na sana, pero tatamad-tamad, natanggal pa. Sabi nga nila, minsan-minsan lang dumarating ang pagkakataon. Huwag na nating pinalalampas. Dahil pag lumampas yun, baka hindi na bumalik, so ang ending, magre-regret lang tayo. Magsisisi lang tayo. Wasting time and opportunities would lead us to regrets. Another, missing out the fun or happiness
of stages of life such as childhood, adolescence, or youth, or early adulthood due to several reasons. Yung bang may mga tao na isinubsob ang sarili nila? Di ba may mga bata na isinubsob ang sarili sa pag-aaral? Hindi dahil yun ang gusto ng bata, kundi dahil yun ang gusto ng magulang. Kaya maraming mga bata na sayang ang childhood. Bakit? Dahil walang inatupag kundi mag-aral na mag-aral. Diba? Tapos ang mga magulang ginagawang trophy kasi yung mga anak nila. Diba? So ang ending, yung bata na wala ng pagkabata, hindi man lang naranasang maglaro, makipaglaro. Diba? So ang ending, na-miss niya yung opportunity na gano'n. Ang sarap-sarap maging bata. Diba? Ang sarap-sarap maging bata, mga kapatid. Pero maraming mga bata, tinanggalan ng pagkabata ng mga magulang nila at isinubsob sa pag-aaral. I'm not saying na mali na mag-aral ang mga anak natin, pero to the point na nakawin natin yung pagiging bata nila, diba? Malungkot yun. Alam niyo mga kapatid, ang mga anak natin, ang importante lang, natututo sila sa eskwelahan. Nakapag-aaral sila, makakatapos sila. Bonus na lang yung award. Kung meron silang award, thank you Lord. Kung wala, salamat, makakatapos pa rin siya. Pero ang ending, ganun ang nangyayari. Yung stages of life nila, inaagaw, nawawala dahil sa iba't ibang mga bagay. Kaya maraming mga, basin ninyo, kaya maraming mga matatanda ngayon lang sila naglalaro. Pero matatanda sila, nag-EML pa ngayon. 60 years old na, nag-EML pa. Baka ninakaw ang childhood nun. Diba? Maraming mga tao ngayon, ang tatanda na, laro pa rin ng laro. O bakit? Kasi nga, ninakaw yung kanilang kabataan, ngayon pa lang sila nagkakaroon ng kalayaang gawin yun. Pupunta ng mga laruan, maglalaro roon. Diba? Kasi may ganong mga matatanda. Ngayon lang nila nararanasang maging batang muli kasi ninakaw yun sa kanila. Diba? Kaya ang ending magsisisi yung iba. Ba't pa ako masyadong nagpakasubsob sa pag-aaral? Ba't masyado pa akong nagganito, ganyan-ganyan? So, ninakaw tuloy ang sarili nila sa ganong mga fun, mga kaligayahan na dapat nilang nadarama. Ngayon, di na nila ma-enjoy kasi matanda na sila. Wrong choice of career. Alam niyo, ang dami-daming mga nagtatrabaho ngayon, hindi sila masaya sa trabaho nila. Merong ganyan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman yun ang gusto nila. Napilitan lang silang yun ang kunin nila dahil yun ang maiksi ang pila nung enrollment. Kasi katatamad nating pumila. Yun ang maiksi, doon na lang tayo. In demand kasi ang nurse sa abroad, kaya nag-nursing. Takot naman sa dugo. Paano yun? Diba? So, hindi ka mag-excel doon. Ganun ang mangyayari. Di po ba? So, kaya napakahalaga na ginugusto yung ating pong mga kursong kinukuha. Kaya sa mga estudyante natin na malapit na uling kumuha ng kursong kanilang papasukan this school year, diba? Kunin niyo ang kursong gusto niyo. Huwag kayong kukuha ng kurso dahil nag-blood compact kayong magkakaibigan na isang kurso lang ang kukunin natin at isang eskwelahan lang ang papasukan natin. Ganyan kasi mga kabataan. So ang ending, hindi kayo mag-excel doon. Pag-isisihan din niya ang paglipas ng panahon. Wrong choice of partner or spouse. Bakit siya pa ang pinakasalan ko? Ang dami-daming, di ba? Maraming mga tao ganyan. Ang daming mga regrets. Pinaparusahan yata ako ng langit. Dinadalang natin sa biro, pero maraming mga mag-aasawa, sising-sisi. Tingnan nyo katabi nyo. Siya ba yun? Kaya payo natin palagi ganito. Sa mga wala pang asawa, marry the one you love. Sa mga may asawa na, love the one you marry. Para walang pagsisisihan, lumipas man ang mga panahon. Sabi ni Haring Solomon sa awit ni Solomon, 1, 2, hanggang 3, hanggang 4. Akong ito'y pinupupog, sinisiil mo ng halik. Ang dulot ng pag-ibig mo'y walang kasing tamis. Ang taglay mong halimuyak, san kaya ito tulad? Simbang mo ng pangalan mo, ang samiyo ay malaganap. Kaya lahat ng dalaga sa iyo ngay nabibihag. Ako ngayon narito, isama mo kahit saan at ako iyong dalhin sa silid mong pahingahan. Take note yung dialogue niya sa huli. Hindi ako nagkamali na ikaw nga ang ibigin.
Yan ang dapat dialogue ng mga mag-aasawa through the years. Pero sad to say, iba ang dialogue. Diba? Anong dialogue? Ba't ikaw pa ang pinakasalan ko? Dami-dami naliligaw sa akin. Ganyan pa, no? Talagang sising-sisi. Alam mo, ayon sa pag-aaral, 44% of women surveyed had romantic regrets. Talaga yung mga babaeng yan, ano? 19% lang ang lalaki, ano, surveyed had romantic regrets. Ano, mas kontento ang mga lalaki kasi, ano? Mga babae ay napakaraming regrets sa buhay, ano, siguro dahil mga bato ang mga lalaki ko minsan, ano, kaya ang dami nilang regrets, ano po. So ganun na nangyayari. Another, wrong choice of friends. Kung hindi sana ako nabarkada sa kanila, hindi sana nakapag-aral ako mabuti. Kung hindi sila naging barkada ko, sana malaya ako, hindi ako nakulong. Kung sana hindi sila ang barkada ko, hindi ako nalalagay sa trouble. So wrong choice of friends could lead us to regrets. Kaya dapat pinipili ang sinasamahan. Pinipili ang binabarkadahan sa buhay. Dahil kung sinong binabarkada natin, sino sinasamahan natin, magiging ganun tayo. Magiging ganun ang lifestyle natin, magiging ganun ang buhay natin. Conscious mistake in the past. Like the prodigal son, nakita nyo? Na magkaroon siya ng realization, dinadagukan niya siguro ang kanyang sarili, sising-sisi. Sabi niya, naku po, nangihinayang ako, nagsisisi ako, ba't pa ako umalis sa tatay ko? Diba? Kung di sana ako umalis, di sana ako nagugutom. Hindi sana ako naghihirap, di sana ako nagdudusa. So merong ganyang mga pagsisisi. Losing many things due to trusting the wrong person. Bakit ang bilis kong magtiwala? Bakit ang bilis kong maniwala? Kaya tuloy, naloko ako, nadaya ako, natangay ang pera ko, na-scam tuloy ako. Alam niyo ba kung sinong madalas maloko? Yung mabilis maniwala, madalis magtiwala. Kaya may paalala ang Panginoong Jesus sa Mateo 10:16, Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Sabi niya, okay, isinusugo ko kayo na parang mga tupad dyan sa gitna ng mga lobo. Kaya, sabi ng Panginoong Jesus, maging marunong kayo katulad ng ahas. Pero maging inosente kayo gaya ng kalapati. So hindi masama na nagiging inosente, nagiging parang walang alam, parang walang muwang, pero dapat nagiging marunong tayo to discern kung niloloko na tayo, dinadaya tayo sa ating mga buhay. Kasi mabilis talaga tayong mabulag, mabilis tayong madaya dahilan sa mga pangarap natin sa ating po mga buhay. Another is physical injuries or sickness. Kung hindi sana ako naging pabaya sa sarili ko, kung sana hindi ako nagbisyo, kung sana hindi ako nagkaganito, kung sana nagkaroon ako ng healthy living, kung sana araw-araw nag-exercise ako, hindi sana ako magkakasakit ng ganito. Eh yung mga sakit naman natin, di ba? Lahat ng mga sakit natin, saan naman nagmumula yan? Di ba sa kinakain natin? Lahat ng sakit natin, galing yan sa kinakain natin. So kung anong kinakain mo, yun na magiging sakit mo. Kung ang kinakain mo, puro maalat, magkakasakit ka sa bato. Kung lahat ng kinakain mo ay mga street foods, magkakahepa ka. Kung lahat ng kinakain mo ay puro mga matatamis, diabetic ka. Kung lahat ng kinakain mo putok-batok, ma-high blood ka. So lahat ng sakit natin connected sa kinakain. Ngayon, pag nagkasakit ka, sasabihin mo, ba't pa yun ang kinain ko? Diba? Kung nag-exercise sana ako, kung saan ang ganyan ako, tayo, alam naman natin mga kapatid, kailan lang tayo natutong mag-jogging? Nung 50 anyos na tayo. Tingnan nyo, lahat na nag-jogging dyan sa kung saan-saan dyan. Lahat yan may sakit. Diba? Lahat yan may mga tama na sa katawan. Pero pag mga bata pa tayo, wala pa tayong pakialam. Kaya magsisisi na tayo pagdating ng panahon na sana ginawa ko yon. Sana nag-invest ako sa katawan ko. Hindi sana ako nagdurusa ng ganito. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Maalala mo lang naman yung hirap ng yung pagsisisi sa paninigarilyo pag hindi ka na makahinga, hinahabol mo ng hininga mo dahil may emphysema ka na. Diba? Dahil meron ka ng sakit sa baga. Diba? Naku, sana hindi tumigil na pala talaga ako sa paninigarilyo. Kaya mo lang naalala yung ganung mga bagay. And of course, going to hell makes you regretful. Sabi ni Erwin Lutzer, hell is a place of
Regret. Pag naroon ka na sa impyerno, alam mo, yung impyerno, sabi nila, yan ay lugar ng mga puro pagsisisi. Puro panginayang, puro regrets. Anong regret nila? Sana nakinig ako dun sa pastor na nag-preach sa akin. Sana nakinig ako sa nanay ko, sumama ako sa kanya sa church. Sana nakinig ako sa ganito, ganyan-ganyan. Sana hindi ako nagano, ganyan-ganyan. Diba? Puro pagsisisi ang naroon dahil sa pagdurusa na kanilang nararanasan. Ano ang magiging resulta dahil sa regrets natin sa buhay? Siyempre, unang-una, bitterness. We become bitter against others and most especially against ourselves. Kasi madalas naman wala namang pwedeng sisihin sa nangyayari sa buhay natin kundi sarili natin. Madalas yun. Dahil lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, bunga yan ng ating mga kapalpakan sa buhay. Bunga yan sa mga maling desisyon natin at maling ginawa natin. Kaya tayo nagdurusa. Lucas 22, 61 hanggang 46. Lumingon ng Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaw kang manok ngayon, ikakaila mo akong makaitlo. At siya'y lumabas at nanangis ng buong kapaitan. So itong si Pedro ay nanindigan kay Jesus na hindi kita iiwanan over my dead body. E nung huliin si Jesus, umalis. Nung nililitis, sumunod pero malayo. Nung may nakakilala, itinatuwa niya si Jesus 3 times. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, nung hindi pa nagaganap ang lahat, ngayong araw na ito, sabi niya, ngayong gabing ito, bago tumilaw kang manok, 3 beses mo ko ikakaila. Nangyari. Kaya nung ikatlo siyang ikaila ni Pedro, na hindi naman naririnig ni Jesus, literally, pero alam niya yon, tinitigan niya si Pedro ganyan. Ano nangyari kay Pedro? Naku po, naramdaman niya yung bigat ng titig ni Jesus. Sabi niya, sising-sisi siya. Diba? Kaya umiyak siya ng buong kapaitan. Naging bitter siya sa kanyang sarili kung bakit niya nagawa yung pagkakaila sa ating Panginoong Jesus. So ang tao po na maraming mga regrets sa buhay, nagiging mapait ang kanyang buhay. Nagiging mapait ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Depression and stress. Ang layo ng tingin, wala namang tinatanaw. Mukhang malalim ang iniisip, wala naman. Kausapin mo, nakatingin sa iyo, pero ang sagot, ha? Diba? Tapos, ganun na nangyayari. Nakikinig ng music, walang naiintindihan. Nanonood ng TV, walang naiintindihan. Tagusan ang tingin. Baka nga kayo ngayon, narito ngayon, pero tagusan din ang inyong tingin. Diba? Dahil sa ganung mga sitwasyon sa buhay. Unhappiness. Because sadness, ang bunga ng paninisi sa sarili. Diba? Ng mga regrets sa buhay natin. Ngayon, paano tayo lalaya sa ganyang mga damdamin? Freedom from regrets. Paano tayo lalaya and how to overcome those regrets sa buhay natin? Of course, unang-una, recognizing in our lives, accept your mistake. Mistake happen. Wala na tayong magagawa. Nagkamali ka na, nagkamali na ako, tanggapin na lang natin. Wala na tayong magagawa. Kahit anong paninisi mo sa sarili mo, paninisi mo sa iba, wala na tayong magagawa. Tanggapin mo na lang yan sa sarili mo para lumaya ka sa anumang pag-uusig ng budhi. You must accept your mistake. Tanggapin natin na mali tayo, nagkamali ako. Yun ang kailangan natin gawin. Psalms 32 verse 5, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasama na hindi ko na ikinubli. Aking sinabi, aking ipinahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan sa aking kasalanan. So sabi ni Haring David, inihingi ko na ng tawad sa Diyos. Inihahayag ko na sa Kanya lahat ng kapalpakan ko sa buhay. At hindi naman ako nabigo kasi sabi niya, pinatawad ako ng Panginoon sa lahat ng aking kasamaan at aking kasalanan. So para lumaya sa anumang pagsisisi ng sarili, sa anumang pag-uusig ng budhi, accept your mistake. Tanggapin mong mali ka at nagkamali ka. Then after that, learn your lesson. Dapat natutunan natin yung lesson. Look for the lessons. Bawat pagkakamali, may leksyong iniiwan.
Kailangan lang nating matutunan yon. Na-scam ka, naghirap ang buhay mo, nabaong ka sa utang, may lesson yon. Hanapin mo yung lesson. Natanggal ka sa trabaho, may lesson yon. Iniwan ka ng mahal mo sa buhay, may lesson yan. Nagkasakit ka, may lesson yan. So lahat ng nangyayari sa buhay natin na bunga ng ating mga kapalpakan sa buhay, may leksyon yun. Hanapin mo yung lesson, apply what you've learned, and avoid repeating the same mistake. Yan ang kailangan natin gawin. 2 Peter 2:22, nangyari sa kanilang ayon sa kawikang tunay. Nagbalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglublob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Yung aso, sabi niya, kinain niyang muli yung isinuka niya. Yung baboy, nilinis mo na mamaya, naroon uli sa kanyang kanal. Nagbabalik muli. Hindi tayo dapat ganon. Nagkamali tayo, naging mali tayo. Huwag na tayong lumubog muli dun sa pagkakamali. So, kailangan nating natutunan natin yung leksyon, apply the lesson, and of course, avoid repeating the same mistake. Hindi masamang madapa. Pero kung nadadapa ka sa same kanal, same butas, same place, aba, iba na yun. Diba? May tawag dun. Bahala na kayo kung anong tawag dun. Diba? Pero yung nadadapa ka lang, usual naman yun. Kakamali tayo eh. Pero kung same ang pagkakamali, same ang pagkakadapa, malungkot yun. Diba? Wala tayong natututunan sa buhay. Like Samson. Alam niyo si Samson? Isa lang ang kanyang mistake. Paulit-ulit. Babae. Yung last niya si Delilah. Anong sabi ni Delilah? Kumahal mo ako, sabihin mo sa akin ang strength mo. Sinabi ni Samson, pero nagsinungaling. Dumating ang kalaban. Tapos anong ginawa ni Samson? Kinalaban yung kalaban, talo ulit sila. Kasi hindi naman niya binulgar ang kanyang tunay na sikreto. 3 times, niloko siya ni Delilah, sinabi pa rin niya ang sikreto ng kanyang lakas. Hindi siya natuto doon sa mistake na nagawa niya doon sa simula pa lang. Another, turn regret into gratitude. Thank God instead. Bawat problema, bawat pagkalugmok natin sa mga dusa, may blessing yan. Hindi lang natin makita dahil nakatitig pa rin tayo doon sa mga problemang nasa harapan natin. Pero lahat yan may pagpapala. Diba? Minsan napansin nyo, kung hindi ka pa nagkasakit, hindi ka pa natutong magdasal. Kung hindi pa pumutok ang bulkan, hindi ka pa pupunta ng simbahan. Di ba ganyan ang tao? Kung hindi pa lumindol, hindi pa mapupuno ang simbahan ng mga tao. Di ba? Kung hindi pa tayo nabingit sa kamatay, hindi pa tayo makakaalalang tumawag sa Diyos. Kung hindi pa na-disgrasya, hindi pa matututong mag-ingat. Kung hindi pa naratay, hindi pa magpapatawad. Kung hindi pa tayo naghirap, hindi pa natin nakikita kung sino yung mga tunay na nagmamahal sa atin. So napakahalaga na nakikita natin yung mga suliranin natin sa buhay na, teka, may blessing din pala rito. So instead na magkaroon tayo ng mga regrets sa buhay, thank God instead. Magpasalamat tayo sa Kanya at lalaya tayo sa anumang panginayang at pagsisisi sa sarili. And always do the right thing. Kaya lang naman tayo napupuno ng regret kasi hindi yung right thing ang ginagawa natin, kundi yung wrong thing. Siyempre, pag wrong ang ginawa mo, wrong ang mangyayari sa buhay mo, kapalpakan lahat ng mangyayari sa buhay natin. Listen, bawat maling desisyon, bawat maling sasabihin, bawat maling gagawin, maling relasyon, maling paniniwala, maling pananaw, maling gagawin natin sa buhay, pagsisisihan natin sa bandang huli. Kaya para makaiwas, always do the right thing. Sabi ni James 4:17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Alam mo ang tama, hindi mo ginawa, mali yun. At dahil nagkamali ka, dahil hindi mo ginawa yung tama, yung mali ang mangyayari sa buhay mo. So ang ending, puro kapalpakan ang mangyayari sa ating pong mga buhay. So kailangan lumaya sa anumang pag-uusig ng budhi. Nagkakamali tayo, nadadapa tayo, tayo po'y nalulugmok kuminsan sa isang mali natin sa buhay, pero kailangan natin bumangon at tumayo, diba? At huwag ubusin ang sarili natin sa panghihinayang at pagsisisi ng ating pong mga sarili. Look backward only to be reminded of what should not be repeated.
Hindi natin binabalikan ng nakaraan para dagukan natin ang sarili natin at sisihin lagi ang sarili natin at mawalan ng siglat buhay ang sarili natin. Balikan lang natin ang nakaraan para i-remind tayo kung anong hindi na natin uulitin. Para itayo muli ang sarili, para hindi masayang ang maiksing buhay na pahiram ng Diyos sa atin. Gaano mang kapait ang nangyayari sa buhay mo ngayon, sa buhay natin ngayon, dahil sa maling ginawa natin, maling sinabi natin, maling desisyon natin sa buhay. Huwag mong sobrang sisihin ang sarili mo. Tanggapin mong nagkamali ka, hingi mo ng sorry yan, matuto ka sa mga nagawa mong mali, at huwag nang uulitin para makalaya ka sa anumang uri ng paninisi ng sarili, sa anumang uri ng pag-uusig ng budhi. So, tigilan natin ang regret sa buhay at para mangyari yon, do not do something that you will regret later. Let's pray. Lord, salamat po kasi napakabuti po ninyo sa amin. Hindi niyo po kami pinababayaan ano man ang nangyari sa amin po mga buhay. Salamat dahil lagi po kayong nariyan upang kami po ay lumakas, tumatag, ano man ang pagdaanan namin sa buhay. Salamat din sa mga taong ginagamit ninyo para muli kaming makabangon, muli kaming makatayo, muli po kaming magpatuloy sa aming po mga buhay. At ano man po, Panginoon, ang aming po mga pagsisisi, ano man aming mga regrets sa buhay po namin, tulungan niyo po kami na mapaglabanan namin ito upang maibalik ang saya, maibalik ang sigla ng buhay po namin upang patuloy po kami na makapaglingkuran sa inyo, makagawa ng tama, at patuloy na maituwid ang lahat ng mga bagay. Muli ang blessing po ninyo sumagana sa amin, Jesus' mighty name.